God bless you, minamahal. Tayo po'y dumako na sa pinakamalagang bahagi natin pagsamba sa araw na ito, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At lahat ng pagkakataon, binibigay ko na po sa ating bilang paggalang tayo tumayo na sa salita ng Diyos. At lahat ng pagkakataon, binibigay ko sa ating beloved Minister Fillmore Awas. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po muna ay manalangin. Humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dakila at mapagpala po naming Ama Diyos na makaparihan sa lahat sa matamis at makapangyang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malapit na kami po ay nagpapasalamat. Hallelujah sa iyong paggabay, paglangi sa mga naunang bahagi ng gawain. Sa lugar ito malapit noon. Hallelujah. For the victorious, Lord God, hallelujah, 28 years, Lord God, of blessing, Lord God, in this place, hallelujah, you're worthy to be praised, oh Lord God, hallelujah, lalo tigit malapay noon sa iba na matamis ng presensya, minsan pong ibinuhos sa aming kalagitnaan, purihin ka at pasalamatan, malapay noon, hallelujah, at sa aming pag-aaral ng iba ng salita sa ganaang malapay noon, bagong lahat kami minsan pa huminig kapatawaran, sa lahat na lang pagkukulan namin sa mga bagay na sambit na isip na gawa na hindi po naging kaaya-asa yung manapan, lubusan niyo pong patawarin po sa amin, malapay noon, lalo itong yung maglingkod, malapay sa gana akin, wala po kung magagawa malapay noon. Langinsan niyo po ko malapay noon, bigyan ng karunungan malapay noon, na nagbumulas sa malapay noon, at patuloy ipaunawa malapay noon ay dakilang salita sa lahat ng mga makikinig sa araw nito malapay noon. Sumaamin ka po malapay na Jesus at sa iyong makarimpangan malapay noon. Hallelujah, aming sama-sama sinasaway lahat ng mga hadlang sa magkalignan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y makaupo mga minamahal, praise the Lord. We give the highest praise, glory, honor, and thanksgiving and majesty to the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God, the one true God that we serve, ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. At dobleng paggalang, pagbati po, pagrespeto, we give double honor and respect to the man of God, our beloved pastor, Evangelist Will de Almeida, our dearest Papa, mga minamang taong nilangisan ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang tayo po ay pangaralan, amen, upang tayo po ay turuan ng totoong salita, ng totoong doktrina na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And we always remember and cherish the blessed teachings po of our dearest Mama, our beloved stand pastor, Lina C. Almeida, maging sa buong sambahayan po ng ating beloved parents in the Lord, mula po sa panganay hanggang sa mga pinakabunso, hanggang sa mga kapu-apuhan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po natin mabanggit lahat, mga minamahal, subalit sa buong sambahayan po ng ating dearest Papa, dearest Mama, isa po mapagpalang hapon po sa ating lahat, to beloved Matt, Isgera, praise the Lord, hallelujah. Pinapaabot din po ng ating beloved Ate P, beloved Kuya June, ang kanilang pagbati. Gusto mo rin ang pumunta po dito, mga minamahal, subay sa laki po ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na inaasikaso po, mga minamahal. Sila po ay nagpapaabot, mga minamahal, ng kanilang pagbati po ng happy 28th Church Anniversary po, praise the Lord. Maging sa aking beloved wife, beloved Ruthie Los Almeida Awas, praise the Lord, sa aking mga anak. Sila Roy po ay nakaantabay, mga minamahal, isang pagbati po. At sa ating lahat, mga minamahal, sa lahat, mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan, sa lugar na ito, sa pangunguna at pangangasiwa po ng ating Lord and Preacher, Freddy Assis, sa kanyang buong sambayan, mga minamahal, palakpakan po natin ating pinakamalapang Jesus. Happy 28th Church Anniversary. Everybody shall praise the Lord! Amen, praise the Lord. Ipagpaumanin po natin, mga minamahal, na the time is extended, mga minamahal. Pero alam po natin, mga minamahal, simula sa umpisa hanggang sa mga sandali ito, mga minamahal, wala po tayong ibang tinataas dito, wala tayong ibang dinadakila dito, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody shall praise the Lord! Amen. Sabi nga, hindi po dapat tayo manawa sa paglilingkod, sa pagpupuri, pagbibigay pugay. Amen? Pagbibigay karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit, mga minamahal? Sabi na ating beloved parents in the Lord, the more praise, more blessing will flow. Everybody shall praise the Lord. Amen? Wala pong kalugihan, mga minamahal. Habang mahaba po ang ating pagpupuri, ang ating pagsasama-sama at pagtitipon-tipon, patuloy natin itinataas ang dating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang dakilang Diyos din ang magbubuhos ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord! At narito po tayo sa mga sandali ito, mga minamahal, na kung saan ating pag-aaralan ang salita na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Marami, mga minamahal, sa mga panahon ito, mga minamahal. Ang nagsasabi, mga minamahal, maraming nagsasabi na sila ay sumasamba rin naman sa totoong Diyos. Ang iba, mga minamahal, ay may kanya-kanyang kaalaman o karunungan. Sino nga ba ang Diyos? Amen? May mga nagsasabi, mga minamahal,
Even sila ay nakapag-aral, mga scholars ng Biblia. Sinasabi nila, mga minamahal, isa o dalawang Diyos. Meron din namang nagsasabing tatlo ang Diyos, mga minamahal. Marami rin nagsasabi, mga minamahal, na ang Diyos ay tao. O ikaw mismo, ang sarili mo ay magiging Diyos. Marami mga minamahal, subalit ang ating pag-aaralan, sino nga ba ang Diyos na ating sinasamba sa banal na gawain na ito sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, the God that we serve. Everybody shout, praise the Lord! Amen. The God that we serve. Sino nga ba ang Diyos na ating sinasamba sa banal na ministeryo ito, mga minamahal? Amen. Ihanda po natin ang dalawang talata, mga minamahal, Deuteronomy 4:35 and Isaiah 43:10. Magkasunod po natin basahin, mga minamahal. The book of Deuteronomy, chapter 4, verse 35. Unto thee it was shown that thou mightest know that the Lord, He is God, there is none else beside Him. Right, amen. Sa Tagalog po. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo po 4, ang talata po ay 35, minamahal, na sulat ng ganito. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Amen. Isaiah chapter 43 verse 10. Magkasunod po natin basahin, mga minamahal. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 43, talatang Gs. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Bakit napakahalaga, mga minamahal, sa isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, na maunawaan at maintindihan kung sino nga ba ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran? Sabi ko nga kanina, mga minamahal, marami din naman nagsasabing sila ay Kristiyano, mga minamahal. Marami din naman nagsasabing sila ay nasa buong katotohanan, mga minamahal. Subalit, paano mo masasabi, mga minamahal, na ikaw ay nasa buong katotohanan, mga minamahal? If you have a deep understanding, if you have a deep knowledge of who, the God that you are serving. Everybody shall praise the Lord! Sino nga ba ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, mga minamahal? At sabi ko nga kanina, mga minamahal, we will be emphasizing, amen, on behalf po, mga minamahal, sa mga baguhan po na naririto, mga minamahal, what we will be emphasizing is the God that we serve in the ministry of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga minamahal, ang Diyos ng mga apostoles, ng mga propeta ng sinaunang panahon, mga minamahal, ang Diyos na nasasaad sa Biblia, mga minamahal, ang Diyos ng ating iginagalang na mga pastor. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Why is it important for us to know the God that we serve? Dahil, mga minamahal, if we have a deep understanding and the knowledge of the God that we serve, He releases His power. Amen? Ibubuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan. His word will manifest to His people, to those that know Him more. Amen? Ibubuhos lamang ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal, sa mga taong nakakakilala sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Kaya marami tayong nakikita, naririnig, mga minamahal, sumasamba din naman kami sa mahal na Panginoon o sa Diyos. Subalit, bakit ganito parang kulang ata, hindi makaabot ata sa trono ng biyaya ang ating mga panalangin? Amen. Marami po tayong mga naririnig, mga minamahal, na wala sa amin ang himala. And for them to justify that they don't have, or miracles doesn't exist in their churches, mga minamahal, sinasabi nilang ang himala ay lang sa unang panahon pa, mga minamahal. Pero malinaw sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga himala, mga minamahal, paulit-ulit po natin naririnig sa katuruan ng ating Lord parents in the Lord, sa katuruan ng mga ngaral na naturuan na sa banal na misteryong ito, mga minamahal. The healing, the miracles of our loving God, it is a manifestation that He is a working God in the church of a living God. Everybody shall praise the Lord. Nagpapatunay na siya ay buhay. Amen? Those are manifestations. Kaya, mga minamahal, kung walang himala, mga minamahal, sa isang banal na iglesia, mga minamahal, ibig sabihin, hindi nila nauunawaan o hindi nila nakikilalang lubusan ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Everybody shall praise the Lord. Knowing God releases His great power. Kaya kailangan, mga minamahal, sa ating mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, kailangan din natin intindihin, unawain, mga minamahal. That's why it's very important. Palaging ipinapamungkay sa atin ng banal na kasulatan ng mga apostoles, mga minamahal, mga disipulo na ating pinakamamahal na Panginoon, even our beloved friends in the Lord, na kailangan nating alamin ang tunay na doktrina ng banal na iglesia.
Amen? The doctrines being taught by the apostles, which is the same doctrine being taught in the Church of the Living God sa JMCIM or Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody shout, praise the Lord. He is an omnipotent God, all-powerful, omniscient, all-knowing, and omnipresent, all-present God of Abraham, Isaac, and Jacob. Everybody shout, praise the Lord. Sabi dito, mga minamahal, unto thee it was assured that thou mightest know that the Lord, He is God, and there is none else beside Him. Bakit ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Why is the Lord manifesting His power to all His believers na nakakilala sa Kanya ng lubusan? Upang lalo pang maintindihan at maunawaan ng mga bawat mananampalataya na Siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Everybody shall praise the Lord. Amen? Sabi dito sa Isaiah 43:10, you are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen. Palakpakan po natin pinakamalapay noon. Amen. Hindi tayo pinili ng ating dakilang Diyos if we were not able to witness the power of His name. Amen. Hindi tayo pwedeng piliin ng ating dakilang Diyos kung hindi bubuksan ng ating dakilang Diyos ang ating kaisipan of His mysterious ways, of His power. Amen. Kaya kung tayo ay nakakita mga minamahal ng mga himala, ng mga pagpapala, pagbabago ng bawat buhay ng mga taong lumalapit at tumatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ibig sabihin, ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos. At sabi nga mga minamahal, mapalad ka, mapalad tayo mga minamahal na nakakakita ng ganito mga pagpapalat, mga himala. Mapalad tayo na tayo ay nakakarinig ng ganito mga himala, mga patotoo mga minamahal. Bakit? Sa banal na kasulatan, marami ang nag-aasam ng mga mga propeta noong unang kapanahunan, subalit hindi nila nakita, hindi nila nasaksihan mga minamahal. Subalit tayo mga minamahal, minuminuto, bawat segundo mga minamahal, bawat pagdalo natin sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ipinapakita ng ating dakilang Diyos kung sino siya na ating sinasamba. Everybody shall praise the Lord. Hindi tayo nauubusan ng patotoo. Kanina lamang mga minamahal, tayo ay blessed na blessed mga minamahal sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Cristeta Soto po ata mga minamahal. Amen? Amen. Pinatunayan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, that our service and our loving God will never be in vain. Amen. Hindi tayo ipapahiya ng ating dakilang Diyos. Amen. Bakit? Dahil itinuro sa atin ng ating beloved Prince and the Lord, ating beloved pastor, ating beloved assistant pastor, the beloved children, lahat ng mga mangangaral sa banal misteryo ito, itinuro sa atin kung sino ang tunay na Diyos na ating sinasamba. Siya ay Diyos na naghihimala. Siya ang Diyos na tumutugon sa bawat panalangin, mga minamahal. He always proves Himself to be true and one only living God. Amen. Kung ang tao, mga minamahal, if people will doubt, He will always prove that He is a living God. Everybody shall praise the Lord. Kaya ano ang response natin, mga minamahal? Dapat hindi tayo mahiya, mga minamahal, na ipakilala, mga minamahal, sa sanlibutan kung sino nga ba ang nag-iisang Diyos na ating pinaglilingkuran. Everybody shall praise the Lord. He is the God on that blessed mountain. At pagsasabihin po natin, bundok mga minamahal, marami sa banal na kasulatan mga minamahal, ang nagpapahayag ng kadakilaan ng ating dakilang Diyos sa kabundukan. Amen. There is something great that awaits to those that were anointed or tested on a mountain. Amen. Halimbawa mga minamahal, in the olden days, God's revelations and visions are spoken in mountains. Amen. On a mountain, we can recall how God has tested Abraham, mga minamahal. Pinangakuan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, si Abraham na siya magiging father of all creation, mga minamahal, magiging maraming anak. Hindi nag-doubt si Abraham, mga minamahal. Amen. Binigyan siya ng kaisa-isang anak, mga minamahal, after how many years na akala niya ay hindi na siya magkakaanak pa, mga minamahal. Ilang taon na si Abraham, mga minamahal. Nung pinagkalooban siya natin, pinakamamahal na pa yung nag-iisang anak, si Isaac, mga minamahal. God tested him of his faithfulness. After how many years of waiting of God's promise to him, he was tested to offer Isaac. Pero dahil malalim ang pagkakaunawa at pagkakakilala ni Abraham sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, it was no doubt he followed the voice and the will of our loving God. Amen? Hindi siya nagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang tao, maaaring masaktan ka dahil nasa mundo pa tayo, mami. Maaaring nasaktan si Abraham. Maaaring may mga katanungan. Pero dahil kilala niya ang ating dakilang Diyos, he respected the will of the Lord. Sinunod niya, mga minamahal. Umakyat siya sa bundok, mga minamahal. Amen? At inalay niya si Isaac.
At nung nakita na ating pinakamamahal na Panginoon, ang katapatan niyang kanyang puso, mga minamahal, ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos ang pangako. He was the Father of all nations. Amen? Amen. Tayo, mga minamahal, the modern Israelites, mga minamahal, ay mga anak din ni Abraham, mga minamahal. Amen! Dahil tayo ay naniniwala sa iisang Diyos na buhay, mga minamahal, na itinuro sa atin ng ating beloved friends in the Lord. Everybody shout, praise the Lord! Amen? God's revelation to use Moses to save his people from slavery in Egypt took place on a mountain, Mount Horeb, the mountain of God. And God wrote and gave his 10 commandments for his children in Mount Sinai. So there's something special to those being tested on a mountain. Amen. And in 2001, the mountain of Talipa Hulusulu, mga minamahal, kung saan, mga minamahal, sinubok ang banal na iglesia, mga minamahal, sinubok ang pananampalataya ng ating beloved pastor, hindi nagtanong ang ating ginagalang malapastor sa mensahe ng ating dakilang Diyos. Go and preach the word. Amen. Alam ng ating ginagalang malapastor, mga minamahal, ang panganib na nag-aantay, mga minamahal. Subalit hindi natinag, hindi natakot ang ating beloved pastor dahil malalim ang pagkakaunawa at pag-intindi, mga minamahal, pagmamahal ng ating dakilang, ang ating beloved pastor sa nag-iisang Diyos, mga minamahal. Because our beloved pastor know the one true God that we serve. Hindi siya nag-alinlangan na sumunod sa kautusan ng ating dakilang Diyos. Umakyat sila sa Talipa Hulusulu together with the 12 prayer warriors, mga minamahal. They were tested, mga minamahal, after how many days and nights of prayer and fasting, mga minamahal. Amen? Humina ang katawan, ang physical pangatawan ng ating ginagalang malapastor. Even the 12 prayer warriors, mga minamahal, wala silang ibang inasahan, mga minamahal. Sila ay sumandig sa pangako ng ating pinakamamahal na Pinoon that God will save them. Amen? And that God will free the sipadan hostages. Ipinahiya ba tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil sa ating pagkakaisa, mga minamahal, dahil sa matinding pananampalataya ng ating ginagalang mga pastor, the 2001 Talipa Peace Mission became victorious in the name of our Lord God as Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. He has become victorious, mga minamahal, na ito ay equivalent to how many thousands of crusades all over the world, mga minamahal. Amen! Everybody shall praise the Lord. Marami, mga minamahal, ang nakakilala kung sino nga ba ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran sa banal na gawain ito. Everybody shall praise the Lord. Even the known reverends and evangelists sa iba't ibang bansa, mga minamahal, nakita nila, mga minamahal, kung sino ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran sa banal na gawain ito, sa banal na misteryong ito. Just because of the test in the mountain of Talipa Hulusulu. Amen? Akala ng iba, mga minamahal, bababa ang ating ginagalang malapastor. Babagsak ang banal na iglesia, mga minamahal. Akala nila, mga minamahal, marami ang matitisod, marami ang mawawala, mga minamahal. Amen? Katulad ng panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon nung ipinangako ang ating dakilang Diyos. Akala ng kaaway siya ay nagtagumpay, mga minamahal. Subalit anong nangyari, mga minamahal? Dahil itinaas natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Sumunod ang ating beloved pastor sa boses ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod na may pananampalataya sa nag-iisang Diyos na kanyang kinilala, mga minamahal, na atin ding sinasambat, kinikilala. Mas lumago ang banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaliwat kanan, mga minamahal, maraming outstations and outreaches, mga minamahal, ang patuloy na itinatatag, patuloy na itinatayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat kapatiran, mga minamahal, na nakakilala ng tunay na Diyos na ating sinasamba, isinapuso ang bawat pangangaral ng ating beloved friends in the Lord. Sila mismo ay ginamit ng ating dakilang Diyos upang ipangaral din naman ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Hindi nagtagumpay ang kaaway. Amen. Kaya totoo po, mga minamahal, ang sinasabi sa atin ng ating beloved friends in the Lord. Bawat bata sa banal na gawain, sa banal na misteryo ito, mga minamahal, ay gagamitin ng ating dakilang Diyos. And God has a purpose why He called you. Sa lahat ng mga bisita, mga minamahal, may dahilan ng mahal na Panginoon. Hindi po aksidente, mga minamahal, na kayo po ay napadako sa banal na gawain ito, mga minamahal. Because the Lord, the one true God that we serve, wants for you to know Him deep in your heart. Nais ng mahal na Panginoon na kilalanin nyo ang Diyos na buhay upang kayo ay pagpalain at kayo ay ililigtas ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Gaya ng sinabi natin kanina, marami ang nagsasabing sila ay naglilingkod din naman sa isang Diyos. Sa tunay na Diyos, mga minamahal. Subalit, mapapatunayan natin yan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. By their fruits, you shall know them. Sabi ng banal na kasulatan. Everybody shall praise the Lord. Amen? You are my witnesses, saith the Lord,
Tayo ay niligtas ng ating dakilang Diyos to become witness, to become disciples. Amen. Bakit tayo nagkakaroon ng mga krusada, mga minamahal? Amen. Hindi tayo nakukontento, mga minamahal, that as we celebrate 28 years, mga minamahal, hindi tayo nakukontentong tayo lamang ang nagsa-celebrate. Amen. We always have this burning desire, amen, to spread and to share the gospel, mga minamahal. Ang simpleng anniversary, ginagawa nating anniversary crusade. Bakit, mga minamahal? Bakit, mga minamahal? Sabi natin pinakamamalapay noon, dahil tayo ay tinawag to become witness and to become disciples of God. Amen? It's always embedded to us. Once na ikaw ay tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, there will always be a burning desire deep in your heart, mga minamahal, to share the gospel of the Lord. Everybody shall praise the Lord. Iba-ibang level, mga minamahal, kahit nasabihin mo pang nahihiyak tayo or mahihiyain tayo or hindi natin alam kung anong sasabihin kapag tayo ay naghahayo, mga minamahal. But because we are called to become witnesses and to become His disciples, the Lord will always equip us on what to say, what to do, and when to do. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, na ang lugar po ng baliwag, mga minamahal, ay patuloy na lumalago. Amen. Everybody shall praise the Lord. Amen. Few years ago, mga minamahal, ako po yung naparito, mga minamahal. Amen. Andyan po, mga minamahal, na hindi pa po ganito po yung itsura, mga minamahal. Subalit tayo nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. As years go by, mga minamahal, unti-unting binubuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang pagpapala. Amen! Amen! Patuloy na nagtatawag ang ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord is expanding. Marami mga tinawag, mga minamahal, at ginamit din naman sa iba't ibang lugar, mga minamahal. Marami mga tinawag sa lugar nito na ginamit din sa iba't ibang lugar o iba't ibang bansa, mga minamahal. At sila mismo, mga minamahal, ay ginamit din ng ating dakilang Diyos upang mapangalagaan ang bawat kaluluwang inililigtas pa ng ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil kanilang nakilala ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Everybody shall praise the Lord! Kaya bawat bata, bawat matanda, mga minamahal, lahat tayo ay gagamitin ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Huwag lamang tayo, mga minamahal, mapanghinaan o manghina sa paglilingkod. Amen? Kaya lagi sinasabi, mga minamahal, fight a good fight of faith. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. The God that we serve is a God full of grace, mga minamahal. We are saved through faith, according to His grace, mga minamahal. Pero kailangan mong ipaglaban ang pananampalataya mo. Hindi pwedeng sabihin mo, mga minamahal, that once you're saved forever, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, dahil pwedeng agawin ng kaaway, mga minamahal, ang kainitan mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Your understanding of who the God, one true God that you serve, pwedeng agawin niya na ating pinakamamahal na Panginoon kung hindi ka magiging mapagbantay at magiging maingat sa lakad mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. You have to make your heart pure in the sight of the Lord so that you can maintain your faith in our loving God. Everybody shall praise the Lord. Amen? Totoo po, mga minamahal. Ang sinasabi na iba, mga minamahal, through faith you are saved. Hindi sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Amen. Subalit kung ikaw, mga minamahal, ay nanghihina o pinahintulutan mo ang sarili mo manghina sa iyong pananampalataya, mga minamahal, aagawin niya ng kaaway. Aagawin ng kaaway yung joy, your confidence in serving the Lord. Hanggang sa unti-unti, mga minamahal, nahihila ka na, nawawalan ka ng confidence in serving the Lord. Amen? Hanggang sa unti-unti, mapapansin mo sa sarili mo, mga minamahal, ikaw na ay nawawalay sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Ganyan ang taktika ng kaaway. That's why you have to fight a good fight of faith. Kailangan natin ipaglaban ang ating pananampalataya, ang ating kaalaman sa nag-iisang Diyos na buhay na ating nakilala sa banal na misteryong ito. Everybody shall praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, Hebreo 4:15 up to 16. Una po, He is an all-powerful God. He is a miraculous God. And now He is a God that responds. Basahin po natin. The book of Hebrews chapter 4 verse 15 and 16. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. That's right. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Praise the Lord. Sa Tagalog po, kindly po. Sa Tagalog po, minamahal. Hebreo Kapitulo po 4, ang talata po'y 15 hanggang 16, nasulat ng ganito. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa
na tinukso sa lahat ng mga paraan, Yes, gaya rin ma'am. naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Everybody shout, praise the Lord. He is the God that responds. Kanina mga minamahal, He is an all-knowing God, all-powerful God. Ngayon mga minamahal, the God that we serve in this ministry is a God that responds. Maraming talata sa banal na kasulatan mga minamahal kung ating babasahin at isa-isahin mga minamahal. Amen. Ang magpapatunay, bersikulo magpapatunay that the God that we serve is a God that responds. He hears our prayers. He knows the desires of our hearts. Alam ng ating pinakamamahal na Panginoon ang bawat dalangin natin. Hindi lingid sa ating pinakamamahal na Panginoon ang bawat pagsubok na ating kinakaharap o bawat pagsubok na kinakaharap ng bawat Kristiyano na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi lingid sa ating pinakamamahal na Panginoon ang bawat paghihirap mga minamahal na ating pinagdadaanan sa mundong ibabaw na ito mga minamahal. Alam yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. And this is the best mga minamahal verse in the Bible to show mga minamahal kung bakit the God that we serve is we know God that responds dahil siya mismo mga minamahal. Bagamat siya ay Diyos mga minamahal, ibinaba niya ang kanyang sarili mga minamahal upang maranasan din mga minamahal kung ano ang nararanasan natin bilang tao. Amen? For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities mga minamahal because He is a spirit. Subalit pinili niya mga minamahal, it's part of His grand plan mga minamahal. Pinili niya mga minamahal na magpakababa mga minamahal. Pinili niya mga minamahal ang maganyong tao mga minamahal upang iligtas tayo mga minamahal. In all points, tempted like as we are, yet without sin. Kaya hindi pwedeng sabihin natin mga minamahal, tao lamang. Nagkakamali lamang. Amen? Dahil tayo ay pinili na ng ating dakilang Diyos. And if we have a full knowledge of who God is that we serve, mga minamahal, we will always be victorious. Amen. We will always be triumphant. Everybody shout, praise the Lord. Maaring nalugmok ka sa pagkukulang, sa pagkakasala, mga minamahal. Pero dahil ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos, dahil ikaw ay may malalim na pagkakaunawa sa ating dakilang Diyos, gagawa ka ng paraan upang manumbalik ang espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso. Everybody shout, praise the Lord. The Lord will always teach us on how to humble ourselves para babalik ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na sa bawat pagbagsak po natin mga minamahal, bawat paglugmok po natin mga minamahal, kung tayo ay magpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon, muli tayong itataas ng ating dakilang Diyos. Muli tayong ibabalik ng ating dakilang Diyos sa paglilingkod at kainitan. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo pababayaan mga minamahal because He is the God that responds to our prayers. Dahil siya mismo mga minamahal, alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin bilang mga tao. Bilang nasa mundo pa mga minamahal. Sabi nga natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, I pray not that thou shouldest take them out of the world. Hindi ko ipinapanalangin na alisin mo sa kanila sa sanlibutan. Ito ay panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakilang Ama. Mahal na Panginoon bilang nagkatawang tao. Amen? He is praying to the God which is or who is a spirit. Amen? Pero hindi ibig sabihin sila ay magkaiba mga minamahal. Bilang tao mga minamahal, ang Diyos ay pinapakita niya siya'y nananalangin sa Ama. Anong sabi niya? I pray not thou shouldest take them out of the world, but thou shouldest keep them from the evil. John 17:15, inyo lamang pong basahin sa inyong mga tahanan, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila, mahal na Ama, sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Bilang tao na sa mundo, mga minamahal, because this is not our permanent place, this is not our permanent home. Our permanent home is in heaven. Dahil tayo na sa mundo pa mga minamahal, tayo nga naman ay makakaranas ng mga pagsubok. Because we are in a fallen world, hindi ito ang mundo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mundong ito ay fallen, ibig sabihin ito ay hawak ng kaaway. Amen? And this world, makakaranas tayo ng pighati. Amen? Ng kalungkutan, ng kamatayan. Amen? Makakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, mga minamahal. Hindi sinabi ng ating dakilang Diyos na alisin tayo sa pagsubok. Hindi yun ang panalangin ng mahal na Panginoon bilang nagkatawang tao, mga minamahal. Hindi kayo dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Ano ang sabi ng ating pinakamahal na Panginoon? Ano ang dalangin ng ating pinakamahal na Panginoon? Kundi ingatan mo sila sa masama. That the power of the Lord, through His Holy Spirit that resides in our hearts, in each heart of those true believers,
na magkakayanan, mapagtatagumpayan natin ang bawat pagsubok na ating pagdadaanan sa mundong ibabaw. Everybody shout, praise the Lord! Yan ang pangako ng ating pinakamalapay noon. Amen? Sabi nga sa Salmo 91:15, they will call unto me, and I will answer them. I will be with them in trouble. Amen? Hindi sinabi natin pinakamamalapay na naaalisin tayo sa mga pagsubok. Hindi sinabi ng malapay na naaalisin tayo sa mga troubles in life bilang nasa mundo, mga minamahal. Ang sabi ng ating pinakamamalapay noon, I will be with them in troubles. Tayo ay gagabayan, tayo mga minamahal, ay palalakasin at patatatagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang pagsubok ng sanlibutan ay hindi kaiba sa pagsubok ng bawat Kristiyanong tunay. Amen. Ang kaibahan lang, mga minamahal, gaya ng patuloy natin naririnig at ipinapangaral dito sa banal na pulpito, mga minamahal, ang kaibahan natin, mga tunay na anak ng Diyos na may malalim ng pagkakakilala sa ating dakilang Diyos na buhay, tayo ay magiging laging mapagtagumpay. Everybody shall praise the Lord. Bawat pagsubok natin pagdadaanan, meron tayong Diyos na tinatawagan. Towards the end, mga minamahal, mararamdaman mo at makikita mo ang paggalaw at pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen. Everybody shall praise the Lord. Sa bawat patotoo na ating narinig kanina, mga minamahal, those are manifestations of how God's hand is working to each believers in this ministry. Amen. Hindi po gawa-gawa yan, mga minamahal. Hindi po binabayaran ang bawat nagpapatotoo dito, mga minamahal, dahil liars go to hell. Ang bawat patotoo na ating napapakinggan sa banal na misteryo ito, mga minamahal, yan ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sabi nga, ang kaaway din naman ay naghihimala. Oo, subalit ang kaaway, hindi niya kayang baguhin ang bawat puso ng bawat tao. Amen. Amen. Praise the Lord. By their fruits, you shall know them. And you will never stop the powerful ways of God on how He will show His might and power sa sanlibutang ito, mga minamahal. Amen. Kailan lang, mga minamahal, may patotoo tayo, mga minamahal, na inilabas sa isang mainstream media. Alam natin, mga minamahal, kung gaano kahirap. Amen. Kung gaano ka-imposible kung minsan, mga minamahal, mag-promote ng isang banal na gawain sa mainstream media. Amen. Hindi po libo-libo ang pinag-uusapan dyan. Milyon, mga minamahal, ang bawat segundong exposure, mga minamahal, sa mainstream media. Subalit dahil nais ng malapay na ipakita, mga minamahal, sa buong mundo kung gaano siya kadakila, mga minamahal, kung gaano katotoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa banal na misteryo ito, mga minamahal, gumawa ang ating pinakamamahal na Panginoon pang paraan upang maipakilala ang kanyang dakilang pangalan, ang kanyang dakilang gawa sa banal na misteryong ito. Everybody shall praise the Lord. Amen. Ang kwento ni Brother Ernesto, mga minamahal. Alam na po natin, mga minamahal, hindi po yan umpisa. Alam natin, mga minamahal, yan ay simula, mga minamahal, ng patuloy pang pagpapakilala ng ating dakilang Diyos sa buong mundo, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Hindi titigil ang ating dakilang Diyos. Amen? Hanggat hindi nauunawaan ng sanlibutan ito kung gaano siya katotoo, mga minamahal, na walang ibang dapat paglingkuran kundi ang nag-iisang Diyos. Everybody shall praise the Lord. He is an all-powerful God. He is a God that responds. And He is a God of order and unity. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Sunod po ang Romans chapter 14, verse 19. Magkusunod po natin basahin. The book of 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Yes, amen. Ito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga unang taga-Korinto, 14, talatang 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Everybody shall praise the Lord. Romans chapter 14, verse 19, mga minamahal. The book of Romans chapter 14, verse 19. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. Amen. One may edify each other, mga minamahal. Sa Tagalog po. Sa Tagalog, minamahal. Taga-Roma, kapitulo po 14, talata po 19. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapayapa at ang mga bagay na makapagpatibay sa isa't isa. Amen. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. The God that we serve in this ministry is a God of order and unity. Amen. 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 Kaya mga minamahal, sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, it's never a question to them, mga minamahal,
Bakit ganoon na lamang ang pagrespeto ng bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade sa mga taong lingkod at nilangsan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Because if we serve a true living God, mga minamahal, we also respect, amen, those that He anoints. Amen? Those He anoints that oversees His church. Because He is a God of order, mga minamahal. Amen. Nasa kayusan ang bawat banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya mapapansin nyo, mga minamahal, sa banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa banal na misteryo ito, mga minamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba't ibang bansa, mga minamahal, alam mo at mararamdaman mo na ikaw ay nasa totoong iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Bakit? Amen. Because the Lord is teaching us to be in order. Tayo ay tinuruan ng mga taong nilangisan ng ating dakilang Diyos, our beloved parents in the Lord, mga minamahal, how to manage the church, mga minamahal. Tinuruan, mga minamahal, ang bawat mga ngaral, ang bawat manggagawa kung paano magtumangis, paano magsakripisyo, at paano magpurit, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinuro yan, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawang mga ngasiwa sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. And because He is a God of order, His church should be in order. At makikita natin yan, mga minamahal. A church that is in order will be blessed by our loving God. Everybody shall praise the Lord. Anong bunga, mga minamahal? Tayo ngayon ay pinagpapala sa lugar na ito. As you celebrate 28 years of God's goodness, mga minamahal, mapapansin niyo, mga minamahal, pinagpapala. Patuloy na binubuhos ng ating dakilang Diyos ang pagpapala sa lugar na ito. Bakit, mga minamahal? Dahil sinunod ng bawat manggagawa, mga minamahal. Amen? Ang taong nilingsan ng ating dakilang Diyos. At anong nangyayari, mga minamahal, sa mga kumakalaban sa banal na iglesia, mga minamahal? Pinuputol ng ating dakilang Diyos because that is not in order. Amen! Subalit those that follow order, because He is a God of order and God of unity, laging ipinamamanhik sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng mga apostoles, mga minamahal, na ang bawat Kristiyano ay magkaisa, sumunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Wala po tayong ibang tinataas. Wala tayong ibang sinusunod dito. Hindi tao, mga minamahal, kundi ang nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shall praise the Lord. Yan ang pilit na itinuturo sa ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal. Hindi ang ating beloved friends in the Lord, ang ating sinasamba, itinataas dito. Ang patuloy nating itinataas ay nag-iisang Diyos na buhay sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon. At yan din ang tinuturo ng bawat mga ngaral, ng bawat manggagawa sa banal na misteryo ito, mga minamahal. Kaya mapapansin mo, mga minamahal, saan ka man pumunta, mga minamahal, mararamdaman mo, iisa ang Espiritong nananalaytay sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord! Because He is a God of order and unity. Everybody shall praise the Lord! Kaya sabi dito, mga minamahal, let us therefore follow after things which make for peace, and things wherewith one may edify another. Lagi nating pilitin, mga minamahal, kailangan natin sundin ang mga bagay na makapapayapa. Amen. Hindi porket tayo ay nasa buong katotohanan, mga minamahal, ay hindi nakikilos ang kaaway. The more that the enemy will try to shaken His church or the glorious church of God, mga minamahal. Subalit anong pangako natin pinakamamahal na Panginoon? Peter, upon this rock, I will build my church. Amen. Hindi magtatagumpay ang kaaway, mga minamahal. Tayo ay laging mapagtagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, anong dapat nating gawin, mga minamahal? Sundin ang mga bagay na makapapayapa. Whatever is good, whatever is pure, whatever is of good intention. Think about these things. Whatever is noble, mga minamahal. May mga proyekto ang banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung makikita natin yan ay para sa ikapapayapa, yan ay para sa ikakaayos, yan ay para sa ikalalago ng banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon? Think about these things. Everybody shall praise the Lord. Laging sundin mga bagay na makapapayapa. May mga bagay kung minsan tayo ay tama, akala natin tayo ay tama. Subalit anong sabi ng banal na kasulatan? Mas piliin mo kung ano yung mas ikakapayapa. Amen? And God will do the rest. Everybody shall praise the Lord. Yan ang tunay na Kristiyano, mga minamahal. At mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Amen? Hindi mga bagay, mga minamahal, na ikakatison ng bawat isa. Hindi mga bagay, mga minamahal, as we grow, as we continue in serving the Lord, mga minamahal. Amen? If the Lord, kung magtatari pa ang mahal na Panginoon, hindi lang 28 years ang isi-celebrate natin. Maaari tayong abutin ng 50 years or more, mga minamahal. If the Lord will tarry, mga minamahal. Amen? Anong sabi natin, pinakamamahal na Panginoon? Tayo ay magpakatibay sa isa't isa. Lagi nating isipin ang ikakapayapa at ikakatibay ng bawat mananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Kaya tayo nga naman ay tinuruan, mga minamahal, paano magpatotoo,
Amen? Ng maayos upang ating mapagtibay ang bawat tagapakinig. Paano magsalita ng maayos upang tayo ay pagpalain at pagpalain din ng bawat makikinig. Sa banal na iglesyang ito tayo ay tinuruan kung paano pagpahayag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon upang kanilang makilala ng lubusan ng ating dakilang Diyos. He is a God of order. He is a God of unity. Amen? Everybody shall praise the Lord. Dahil kung ang isang iglesia ay watak-watak, mga minamahal, may sariling opinion ng isa, may sariling opinion ng isa, mga minamahal, it will cause division. Pero purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo ay tinawag sa banal misteryong ito, mga minamahal, which we can see that the God that we serve is a God of order and a God of unity. Everybody shall praise the Lord. Amen? Basahin po natin, mga minamahal. O bago yan, mga minamahal, huwag po natin kakalimutan, mga minamahal, that enemy comes even in the presence of God. Amen. Enemy comes even in the presence of God. Dahil puso ang kaaway. Maalala niyo, mga minamahal, God was in the midst of the Israelites or the Hebrews, mga minamahal, during the time of Moses. Nasa kanila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang beses pinatunayan ng ating dakilang Diyos na siya ay kasama sa kanilang paglilingkod mula nang sila inilabas mula sa lupa ng Ehipto, mga minamahal, which symbolizes hardship, trials. Mga minamahal, sila ay inilabas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinapakita ng ating dakilang Diyos kung gaano siya katotoo. Amen? Sila ay pinakain ng mana, mga minamahal. Amen? They crossed the Red Sea, mga minamahal. Yun ay sa himala na ating pinakamamahal na Panginoon. Laging pinapatunayan ng ating dakilang Diyos na siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Pero laging sumisingiti ng kaaway. Amen? Maraming mga doubtful Christians o mga doubtful people, mga minamahal. Subalit, ano sabi natin pinakamamahal na Panginoon? Paano pinatunayan ng ating dakilang Diyos na kung sila ay magkakaisa, sila ay magiging mapagtagumpay? Amen? Nung sila ay when they were camped in Rephidim, mga minamahal. Amen? Na kung saan naprovoke si Moses dahil ilang beses nang pinatunayan ng ating dakilang Diyos kung gaano siya katotoo. Pero sadyang tao, amen, kung sila ay nangangailangan, sila ay nagigibit, sila ay nagrereklamo. Naway hindi po tayo ganun. Amen? Dahil ilang beses na pong pinapatunayan ng ating dakilang Diyos na siya ay buhay, mga minamahal. So whatever trials and tests that come our way, mga minamahal, hindi po dapat tayo magreklamo. And back to the story, mga minamahal, sila ay nagutom, nauhaw, mga minamahal. Amen? Tinuturo ng ating pinakamamahal na Panginoon na sila ay magtiis, pero dahil nga kulang sila sa pagtitiis, mga minamahal, lagi nilang inaaway si Moses. At doon nagpalabas, mga minamahal, ng tubig, mga minamahal, sa Rephidim, mga minamahal. At sa lugar na yan, mga minamahal, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, mga minamahal, wala silang pagkakaisa. Pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na sila ay salakayin, mga minamahal, ng mga Amalekites. Amen? Amen. Nasa kanilang mahal na Panginoon, pero pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na sila ay salakayin. Anong nangyari, mga minamahal, upang patunayan ng ating dakilang Diyos na kung sila ay magkakaisa, mga minamahal, kung sila ay susunod sa taong ninangisa ng ating dakilang Diyos, sila ay magiging mapagtagumpay. That is the lesson there, mga minamahal, kung bakit pinahintulutan. Anong nangyari, mga minamahal? Habang patuloy na itinataas ni Moses ang kanyang kamay, mga minamahal, nagtatagumpay ang mga Israelita laban sa mga Amalekites, mga minamahal. Amen. Amen. That shows the authority, the anointing of the Lord kay Moses. At sa tuwing napapagod si Moses na ibababa, mga minamahal, nakikita nilang natatalo ang mga Israelita. Amen. What does that show, mga minamahal? Anong ibig sabihin? What does that symbolize, mga minamahal? Sa isang banal na iglesia, mga minamahal, may taong mga nilangisa ng ating dakilang Diyos. Kung bawat mananampalataya, mga minamahal, are in true or united with the vision of the pastor, of the evangelist, of the prophet of the Lord, which we are blessed in this ministry, mga minamahal, dahil hindi lang tayo pinagpala ng teacher, ng pastor, ng evangelist, mga minamahal. Amen? The eightfold ministry of our loving God, the fivefold ministry of our loving God, ay nasa katawan ng ating beloved pastor. Amen? Siya ay naging guro, mga minamahal. Andres Papa, our beloved pastor, and hindi lang naging guro. Siya ay naging pastor, mga minamahal. He was declared as an evangelist, mga minamahal, and a prophet of our loving God. Amen? Praise the Lord. So if the members are in tune of the calling of the prophet of the Lord or the head of the church, mga minamahal, magiging mapagtagumpay ang kanya banal na iglesia. Everybody shall praise the Lord. Amen. Yun yung ipinapakitang lesson, mga minamahal. Amen? Kaya sina Aaron, mga minamahal, at saka Hur, mga minamahal, dahil nakita nila na lumalakas ang mga Israelita kapag tinataas ni Moses ang kanyang kamay, mga minamahal, tinulungan siya, mga minamahal, hanggang sila ay naging mapagtagumpay.
Amen. What does that say to us, mga minamahal? If we are a united church, mga minamahal, we, the members of this church, will always support the vision of the church. Everybody shall praise the Lord. And what is the vision of the church? To save more souls. Amen? Magligtas pa ng maraming kaluluwa, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Dahil tayo ay tinawag to become disciples of God. At bilang disipulo, mga minamahal, hindi pwedeng tayo lang ang maliligtas. Hindi pwedeng tayo lang ang nakakaranas o nakakakita ng mga himalang, mga minamahal. Hindi pwedeng tayo lang, mga minamahal, ang haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng kanyang sangkatauhan ay maligtas din naman. Everybody shall praise the Lord. Kaya lagi natin sinasabi kanina, as a true child of God, we always have this burning desire. Amen? Laging parang gusto mong mag-share. Kahit na nahihiya ka, mga minamahal, may leaflet o walang leaflet, parang gusto mo lagi mag-share. Lagi kang inuudyo ka ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nakikita ka, mga minamahal, laging nangungusap ang Espiritu ng mahal na Panginoon to share the gospel sa kahit na kung sinong nakikilala mo. If it's the right time. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Dahil nananahan sa atin ang Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon. And if the members are in tune of the vision, our beloved pastor is called not as an evangelist, and as an evangelist, mga minamahal, ang role ng isang evangelista, mga minamahal, is to spread the gospel, mga minamahal. Hindi lang pangalagaan ng tupa, mga minamahal. It is to spread, mga minamahal, kaya tinawag, mga minamahal, ang banal na misteryo itong Jesus Miracle Crusade. Amen? Ang bananagawaang ito ay laging naglulunsad ng krusada sa bawat lugar. Iba't ibang lugar, mga minamahal. Kaya from one family, mga minamahal, sa taong ito, ilang milyon na, mga minamahal, ang naliligtas sa banal na misteryo ito. That's by the grace of God. Bakit, mga minamahal? Because the members, the church workers, lahat ng mga katuwang na banal na iglesyang ito, mga minamahal, we are all aligned and in tune of the vision of the man of God. Hindi tayo tumitigil, mga minamahal. Ipinakita ng ating ginagangang malapastor ang kahalagaan ng pananalangin at pag-aayuno. Tayo din naman, ultimo mga ordinary members, mga minamahal, ay natutong mag-ayuno at manalangin, mga minamahal. Bakit? We are always in tune of the visions of the prophet of our loving God. Amen? Katulad ng mga Israelita, mga minamahal, kung sila ay sumusunod, mga minamahal, sa kung anong sinasabi ni Moses, sila ay pinagpapala, sila ay nagiging mapagtagumpay. Ganon din naman sa ating kapanahunan, mga minamahal, bilang mga tinawag sa banal misteryong ito. As we celebrate 28 years of serving our loving God, the Lord will bless us more if we continue, mga minamahal, na sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na ipinapangaral ng ating beloved friends in the Lord. Amen? Sabi ng ating beloved pastor, hindi naman tayo napapahamak. Amen? Hindi tayo na out of blessing, hindi tayo na pariwara sa ating pagsunod sa salita natin pinakamahal na Panginoon, sa pagsunod, mga minamahal, sa bawat panuntunan ng banal na iglesyang ito. Anong nangyari sa atin? Tayo ay mas lalong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. And He is always manifesting His power. Bakit? Dahil lalong lumalalim ang ating pag-unawa at pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. If we are united in spirit, mga minamahal, the power of the Lord is more visible. Amen? Kung tayo, mga minamahal, ay nagkakaisang mga Kristiyano, mga minamahal, mas nakikita natin ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit nagiging mapagtagumpay ang bawat krusada? Marami pinapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nagkakaisa ang bawat membro. Ang mga pinagpalang mga kapatiran, sila ay nagbibigay, nagpipledge, mga minamahal. Hindi nila iniisip, mga minamahal, ang kanilang sarili, mga minamahal, ang kanilang pamilya, mga minamahal. Lagi na lang iniisip, mga minamahal, na ang pagpapalang kanilang natatanggap ay pagpapalang galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. They continue to support. You continue to support. Anong nangyayari sa ating pagkakaisa, mga minamahal? Mas maraming nagtatagumpay ng mga krusada sa iba't ibang lugar. Mas maraming pinapagaling ating dakilang Diyos. Mas maraming himala na ipinapakita ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Because of the unity of the church, mga minamahal, naging mapagtagumpay ang talipaw, hulu-sulu. Everybody shall praise the Lord. Maalala nyo, mga minamahal, lahat tayo, mga minamahal, ay nag-ayuno, mga minamahal, lahat tayo, mga minamahal, 24 hours nagkaroon ng chain prayer, mga minamahal, hanggat hindi nakakababa ang ating beloved pastor. Yan ang tunay na pagkakaisa ng mga tunay na anak natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo ay naging mapagtagumpay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Malapit na po tayong matapos, mga minamahal. Isi-shortcut na lang po natin. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you,
but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Amen. Praise the Lord, that we be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment, mga minamahal. Yung sinasabi ko po kanina, mga minamahal, we have to be in tune, we have to be aligned, mga minamahal. Kung ano ang vision ng Bananiglesyang ito, kung ano ang vision ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, we have to be aligned and we have to be in tune, mga minamahal. Amen. Dahil dun kikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. The God that we serve is an all-powerful God. He is a God that responds. He is a God of order and unity. And the fourth one, He is a consuming fire and a jealous God. These characteristics of God that we serve, ito yung natatakot ang ibang iglesyang ipangaral. Amen. The God that we serve is a consuming fire in a jealous God. Basahin po muna natin Deuteronomy 4:24. Sunod-sunod po yan. Psalms chapter 71, verse 20. Praise the Lord. Deuteronomy chapter 4, verse 24. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Amen. Praise the Psalm Lord. 71, verse 20. 71 verse 20. Thou which hast shown me great and sore troubles, shall quicken me again, and shall bring me up again from the depths of the earth. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord sa Tagalog po. Aklat po ng Deuteronomio, Kapitulo 4, talatang 24. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibughuing Diyos nga. Aklat ng mga awit, Kapitulo 61, talatang 20. Ikaw na nagpakita sa amin ng marami at lubhang kabagabagan, bubuhayin mo uli kami at ibabangon uli kami mula sa mga kalaliman ng lupa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Atin po munang unawain, mga minamahal, ang unang talata ang ating nabasa, Deuteronomy 4:24. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Ano ibig sabihin, mga minamahal, ng consuming fire, mga minamahal? Amen. This passage gives warning to the Hebrews, mga minamahal, to worship God with reverence and awe. Why? Because our God is a consuming fire. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay dapat sambahin. Pinapaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon noong unang panahon ng mga Hebreo, mga minamahal, na sila ay magpakaseryoso sa paglilingkod, na kanilang kilalanin ang nag-iisang Diyos. Bakit? Because He is a God. He is a God consuming fire. Amen. It is a warning to the Hebrews na mga minamahal na wala silang ibang dapat na sambahin, mga minamahal, kundi ang nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Amen. And even a jealous God. Amen. Idolatry provokes the Lord. Amen. Idolatry provokes the Lord to righteous anger. Ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon that man will serve other gods. Amen? Paulit-ulit, mga minamahal, na pinapaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, generation to generation, mga minamahal. Lagi silang naghahanap ng ibang Diyos na sasambahin, mga minamahal. Amen? Ilang beses, mga minamahal, na ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa mga Israelites, sa mga Hebrews, mga minamahal. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, mga minamahal. Ilang beses nang ipinakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kung sino siya, mga minamahal, na dapat sambahin. Patuloy pa rin sila naghahanap ng ibang Diyos na sasambahin. Sila ay gumagawa, mga minamahal, ng mga graven images, mga minamahal. At yun ay kasuklam-suklam sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ilang beses silang napapaalalahan ng mga minamahal. At hanggang sa mga sandali ito, sa mga panahon ito, mga minamahal, ilang beses pa ba, mga minamahal, na ipapaliwanag na ating dakilang Diyos na walang ibang Diyos na kailangang sambahin ng tao, mga minamahal, kundi ang Diyos na Espiritu, mga minamahal, ang nag-iisang Diyos na buhay, mga minamahal. Amen? Hindi ang mga ginto, mga pilak, mga minamahal, mga inanyo, ang tao, mga minamahal. Dahil yan ay karumal-dumal. Maliwanag yan sa banal na kasulatan from Old Testament to New Testament. Amen? Praise the Lord. Kailangan magising, mga minamahal, ang sanlibutan ito, mga minamahal. Kaya marami mga mananampalataya, mga minamahal, ang natatakot. Ipinapangaral din nila the God that they serve, mga minamahal. Pero pagdating dito, mga minamahal, iniiwasan na lang ipangaral that the God, the true God that we should serve is a consuming fire and even a jealous God. Amen. If you serve other gods rather than the living God that we serve, pupuksain ka ng mahal na Panginoon because He is a consuming fire.
Ilang beses, mga minamahal, napapaalalahanan, mga minamahal, ang mundong ito, mga minamahal. Iba't ibang lugar, mga minamahal, na patuloy na sumasamba sa mga Diyos, mga minamahal. Ilang beses na ipaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang kailan magigising ang ating sambayanan. Amen? Nagsugo ang ating pinakamamahal na Panginoon, prophets of the Lord, mga minamahal, hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, the prophet of our loving God, to preach the gospel, mga minamahal. Hindi pa rin nakikinig ang mga tao, mga minamahal. Maraming mga plagues, katulad ng mga panahon ng mga Ehipto, mga minamahal. Amen? Maraming mga paalala, mga minamahal, mga dilubyo, mga dumarating, mga minamahal, dahil sa katigasan ng tao, mga minamahal, because they don't know the one true God that should be served. Ilang beses na paalalahanan, mga minamahal, ang sanlibutan ito, mga minamahal. Subalit tayo ay mapalad, mga minamahal. Bakit? Dahil kinilala natin ang nag-iisang Diyos na buhay, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Indeed, He is a God, a consuming fire. Nagpapaalala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang ating pinakamamahal na Panginoon, sa kabila ng mga paalala, anong sabi dito, mga minamahal? And the Lord will strike Egypt with a plague. He will strike them. Pero pagkatapos niyan, kung sila ay magpapakumbaba, heal them. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Katulad ng COVID-19 na ito, mga minamahal. Lahat tayo ay makakaranas, Kristiyano o hindi Kristiyano, mga minamahal. Subalit ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen? It shall not come nigh thy dwelling, mga minamahal. Malalagpasan ng bawat Kristiyano, mga minamahal. Kahit na matamaan ka, mga minamahal, malalagpasan mo yan, mga minamahal. Amen? Amen? Ikaw din ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi ka kasama sa salot. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kasama ka sa pinili ng ating dakilang Diyos. Matatamaan ka, ikaw ay pagagalingin din ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord will make a testimony out of that experience. Amen. Yung iba naman, mga minamahal, na mataas ang antas ng kanilang pananampalataya, hindi sila matatablan. Amen. Dahil iba-iba ang antas ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na natamaan ang ating kapatiran, ay wala kang Kristo sa puso. Hindi po pwede, mga minamahal, because the Lord will always be glorified in each one's life. Amen? Maaaring hihintulutan ng malapay nun, iba, mga minamahal, ay makakaranas upang mag-glorify pa rin at maitaas pa rin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung iba naman, mga minamahal, na mataas ang antas ng pananampalataya, hindi pa hihintulutan, mga minamahal, na sila, mga minamahal, ay magagapi or matatamaan, mga minamahal. Bakit? Dahil mataas na ang antas ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen? But the bottom line, anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon? Malalagpasan natin lahat yan. Amen? Dahil hindi tayo kasama sa salot. Amen? The Lord will strike Egypt, but He will strike them, but heal them. They will turn to the Lord, and He will hear their prayers and heal them. Kailangan pala makinig ang tao, mga minamahal. Hindi pwedeng magbubulag-bulagan ang mga tao, mga minamahal. Ipagpipilitan ang karunungan, ang siyensya, mga minamahal. Malinaw. Pero naunawaan natin yan, mga minamahal. Dahil kung wala silang Kristo sa puso, they will always be blind. Amen. Kaya tayo ay lagi mapalad. Bakit? Dahil naunawaan natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. It is a prayer, mga minamahal, na mabuksan ang kaisipan ng bawat mamumuno. Amen? Ng ating bansa, mga minamahal, ng pinakamahalaga ay ang kaalaman, malalim na kaalaman sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. They have to know the real God that we serve. Everybody shall praise the Lord. And finally, mga minamahal, who is the God that we serve? He is Jesus, the mighty God, the everlasting Father, the King of Kings. Basahin po natin, mga minamahal, pakihanda po 1 Timothy chapter 6, verse 15. And Revelation chapter 17, verse 14, sunod-sunod na po yan. Huling talata, Revelation chapter 19, verses 11 to 16, mga minamahal. 1 Timothy chapter 6, verse 15. Which in his times he shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Yes, amen. At sino yan, mga minamahal? Which in his times he shall show who is a blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords, mga minamahal. Tingnan po natin, basahin po natin, tuloy-tuloy po natin ang basa. Revelation chapter 17, verse 14. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for He is Lord of lords and King of kings. And they that are with Him are called and chosen and faithful. Palakpakan po natin ating pinakamalapay no. Unawain po natin, mga minamahal, sa unang Timoteo, mga minamahal, which is in times he shall show, ipapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon that He is the potentate, the King of kings.
Now in the revelation, in the finality of the word of the Lord, anong sabi dito, mga minamahal, as we progress, these shall make war with the Lamb. And who is the Lamb, mga minamahal? Who is the sacrificial Lamb? Sino, mga minamahal, ang Diyos na kanyang inalay ang kanyang sarili, mga minamahal, para sa ating kaligtasan, mga minamahal? That is part of His great plan. And the Lamb is our Lord God. There is Jesus Christ. Amen? And the Lamb shall overcome them, for He is Lord of lords and King of kings, and they that are with Him are called, chosen, and faithful. Kaya mga minamahal, hindi sapat mga minamahal na tayo ay tinawag. Dahil maraming tinawag. Sa bawat krusada, anniversary nito, katulad na lamang mga minamahal. Maraming tatawagin. Maraming makikinig mga minamahal. Pero ilan sa kanila ang pipiliin ng ating pinakamamahal na Panginoon? At ilan sa kanila ang magiging faithful in serving the Lord? 3 categories. Cold. You have to be cold. You have to be chosen and you have to be faithful. Hindi sapat na minamahal na ikaw ay tinawag lang. Hindi sapat na ikaw ay tagapakinig lamang, mga minamahal. You have to be chosen by our loving God. And in order for us to be chosen by our loving God, we have to work out our own salvation with fear and trembling. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Yan ang pagpili sa atin nating pinakamahal na Panginoon. Hindi sapat na ikaw ay nanampalataya lamang. Sasabihin mong, I am saved by the grace of God. But you will not work out your own salvation. Paano tayo pipiliin? And towards the end, as you progress in serving the Lord, after a month or after a week, amen, depende yan sa paglakad mo, sa pag-unawa mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, the Holy Spirit will teach you to be faithful in Him. Amen? Tuturuan tayo na banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos na manananahan sa ating puso, how to be faithful in Him. Paano sumunod, mga minamahal? Bakit tayo nagkakaroon ng conviction? Bakit tayo, mga minamahal, nagkakaroon ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon? Nakukonvict tayo kung nababawasan natin ating pagbibigay, mga minamahal. Tayo ay laging kinakausap ng ating pinakamamahal na Panginoon na tumulong. Na tayo ay laging kinakausap ng ating pinakamamahal na Panginoon na magpatuloy sa kabila ng pagsubok. Ibig sabihin, mga minamahal, nasa sa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord is teaching us to be faithful. Amen? Those that are with Him are called, chosen, and faithful. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. And as we progress on the word of the Lord, mga minamahal, Revelation 19:11-16, basahin po natin, kayo ni po. Huling talata na po ito, mga minamahal. Book of Revelation, Maganda na po dati ng musicians. Revelation chapter 19, verse 11 up to 16. And I saw heaven opened, and behold, a white horse. And he that sat upon him was called Faithful and True. Yes, amen. And in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Right. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. And he treadeth the winepress of the fierceness and the wrath of the Almighty God. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung ating unawain, mga minamahal, kaya hindi po tayo pwede magkamali, mga minamahal, na tayo nasa totoong katuruan, mga minamahal. Bakit? Dahil sa banal na misteryo dito, mga minamahal, itinuro una pa lamang, mga minamahal, na meron tayong isang nag-iisang Diyos. Amen. We serve one true God, and His name is Jesus Christ. Everybody shall praise the Lord. At iisa yan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay nagkatawang tao, mga minamahal, to proclaim the name. And that name is Jesus Christ. And that name is King of Kings, the Lord of Lords. This is the fulfillment of the prophecy in Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Malinaw sa banal kasulatan, mga minamahal, the word of the Lord is always in tune. Hindi ka maguguluhan, mga minamahal, because He is the God of order and unity. Amen. Sino ang mga malilito, mga minamahal? Bakit sinasabing ang Panginoong Jesus ay tao lamang? Ang Diyos, siya yung Espiritu, mga minamahal. Sila ay magkaiba. Marami din mga nangangaral, mga minamahal, na towards the end pa lang sila ay mag-iisa, mga minamahal. Amen. Huwag tayo, mga minamahal, padaya, mga minamahal. Amen. Amen. Because the God that we serve is a God of order, mga minamahal. His words are always in tune, mga minamahal. From Genesis, mga minamahal,
Amen? Nung nagkasala ang tao, mga minamahal, sinabi na ng ating pinakamamahal na Panginoon that the only way for the sin, mga minamahal, ng tao, dahil nagkasala ang kanyang nilalang, mga minamahal, the only way is for Him to offer His life. That's the grand plan of the Lord, mga minamahal. Amen? In tune yan, mga minamahal, as we move forward sa salita na ating pinakamamahal na Panginoon, it was prophesied by the different prophets, mga minamahal. Isaiah, to be example, Prophet Isaiah, mga minamahal, na may ipapanganak, mga minamahal, down to the New Testament, ipinanganak ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, the Lamb, mga minamahal. Down to Revelation, mga minamahal, who is this Lamb? The King of Kings and the Lord of Lords. Hanggang sa Revelation 19, mga minamahal. Sino siya, mga minamahal? His name is the King of Kings and the Lord of Lords. And sino yung laging sinasabing King of Kings and the Lord of Lords? None other name than the name of Jesus Christ. Everybody shall praise the Lord. That is the God that we serve in this ministry. Ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Every knee shall bow, mga minamahal. Kaya bawat rebuke, mga minamahal, bawat katagang ating sinasabi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, the Lord is always manifesting His power sa pananagawaang ito, mga minamahal. Hindi tayo lagi ipinapahiya na ating pinakamahal na Panginoon. Lagi tayo mapagtagumpay because we serve a one true living God, the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung ating malalim ang ating pagkaunawa sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala ni isa ang mawawala. Amen. Amen. Dahil malalim ang ating pagkakakilala, mga minamahal, who are we to be chosen by God? The one true God, mga minamahal. Sino tayo upang piliin ng ating dakilang Diyos? Alalahanin natin, hindi tayo ang pumili sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. And who are we to be chosen by? A powerful God, a mighty God, an awesome God, mga minamahal. Wala tayo, mga minamahal. Tayo ay mga makasalanan lamang, mga minamahal. But because His plan is great, mga minamahal, because we opened our eyes, mga minamahal, tayo ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit nararapat lamang, mga minamahal, as we celebrate 28 years in this place, mga minamahal, tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, ating itaas, ating parangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. How great is our God. Praise the Lord. Habang ating inaawit ito, mga minamahal, ating alalahanin kung gaano kabuti, kadakilang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Kung paano tayo binago, paano tayo pinagpala, mga minamahal. Kung ilan mas sa ating, mga minamahal, ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, mga minamahal, lagi mong isipin, we serve a one true God, a living God. A God that responds, an all-powerful God, an all-knowing God, an all-present God. Laging nasa sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. How great is our God. Praise God.
po'y mapalad mga minamahal sa lahat mga kinikiliw ng mga bisita mga minamahal. You are blessed to be chosen, to be called by our loving God mga minamahal, because the Lord has a purpose to each and every one of us. May dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit po tayo ay nakiimbitahan, mga minamahal. Kung bakit kayo ay nanatili mga minamahal hanggang sa katapusan ng balanagawain ito mga minamahal. Because the Lord wants to save you. The Lord wants you to know Him more. Amen. At upang maunawaan natin ang kahalaga ng kaligtasan mga minamahal, ating binibigyan ang buong pagkakataon sa ating Lord or the preacher, fed the asses, mga minamahal. Praise the Lord. Habang nadarama niyo po ang balang na presensya natin pinakamalang Panginoon, praise the Lord. Muli po tayo makipag-unayan sa ating pinakamalang Panginoon, praise the Lord. Palapakan natin na malakas sa ating mahal na Jesus. God bless you so much, beloved Minister Gilmore Ramos, with the wonderful Word of God. Pinagpala tayo lahat. Hallelujah! Everybody praise the Lord! Thank you so much for the Word of God that we have heard. And sana pa natin napatunayan ng Diyos natin ay kasama natin at buhay na Diyos. Kanina minamahal, bukod sa si Nanay Cristeta ay pinagaling instantly, mayroon ding cancer pinagaling kanina after baptism. Malala na yung kanyang cancer, breast cancer, di lang na-forward yung pangalan. Pagkabautismo, sabi niya, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Maybe you were healed 50% or 80%. Balik kayo ng balik, matatanggap po ninyo ang 100% na kagalingan. It is the will of God that all the people who are sick will be healed in the name of Jesus. Kalooban ng mahal na Jesus, nagkagaling kayo. Sa mga baguhan na nandito, minamahal. Hindi po disgrasya na kayo'y nakarating dito. Ito'y malaking grasya ng ating mahal na Jesus. Sabi nga na narinig natin, you are called, chosen and faithful. Nandito kayo, tinawag kayo. Kailangan magpumilit kayo para kayo piliin ng mahal na Panginoon. Magpatuloy kayo, maging tapat. Dahil ang mundo na ito ay patungo sa kawalan. Ngunit kayo na nandito, magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na buhay. There are requirements in the gospel. Parang pupunta ka sa abroad, mayroong mga reglamento, kailangan mo ng ticket, kailangan mo ng visa para makarating ka. Ganun din sa langit. There are 4 requirements of the gospel. Apat na reglamento ng kaligtasan. Pag nagawa mo yan, ang pangalan mo ay isinulat na sa aklat ng buhay sa piling ng ating mahal na Jesus. Una, kailangan sumampalataya ka. Saan? Sumampalataya ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang una. You have to believe the gospel of Jesus Christ. What is the gospel? The gospel is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Ang Ebanghelyo ay kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ng ating mahal na Jesus. Bakit mahalaga yan? Dahil nung siya'y namatay, minamahal, yung kanyang dugo na banal, yan ang naghugas sa iyong kasalanan. So, ang Ebanghelyo, kamatayan at paglilibing at muling nabuhay. Ang Jesucristo po nagtagumpay laban sa kasalanan. Siya'y pinatay dahil inako ating kasalanan, ngunit hindi sila natili sa libingan. Siya'y bumangon muli. Ibig sabihin, nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Paniniwala ka sa gospel, yan ang una. Ikalawa ay kailangan ang pagsisisi. Ang pagsisisi po ay paghiwalay sa kasalanan. Pagkamuhi sa kasalanan, ayaw muna ng kasalanan. Yan po ibig sabihin ng pagsisisi. Tatalikuran mo na ang kasalanan. Dahil ang kasalanan, ang bunga yan, kamatayan. Kamatayan sa katawan at kamatayan ng kaluluwa. Kailangan mo magsisi, pagtalikod sa kasalanan. Ikatatlo,
pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi naman ng Panginoon sa Marcos 6:15, ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, ang maniwala at magpabautismo ay maliligtas, ang hindi ay parurusahan. So, kailan ang bautismo? Kanina nagpabautismo, sabi ng totoong salita ng Diyos, ang maniwala at magbabautismo ligtas. Naniwala sila, nagbabautismo kanina, naligtas sa cancer, naligtas sa sakit. Hindi lamang sa sakit, pati sa apoy ng impyerno, ililigtas ang naniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag kayong uuwi. Kayo po ng mga pinagpala na karating kayo dito sa araw na ito, minamahal. Huwag kayong alis na hindi kayo nabautismuhan. Bautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Pag nabinautismuhan ka na, wala ng power ang kadiliman, wala ng kapangyarihan, kahit anong klaseng virus, wala ng power sa iyo, because Jesus is greater than virus. Dahil ang binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Sabi ng banal na kausalan, ibinihis ang katuwiran ng mga Panginoon. Kaya huwag kayong alis na hindi kayo nabautismuhan. Dahil pag binautismuhan na kayo, malaya na kayo sa gawa ng kadiliman. The devil cannot touch you anymore. Hindi ka na kaya gapiin. Basta nagpapatuloy ka naglilingkod, hindi ka na kaya talunin ng kaaway. Kaya huwag kayong alis, hindi kayo nabautismuhan. Minamahal, mamaya. Then, ikaapat, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa mga first time, first comers. Sundin po ninyo isang simpleng panalangin galing sa mga puso ninyo para papasok sa inyo ngayon din ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan. Ngunit, dakilang Ama, ako po'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos na katawan tao namatay sa krus ng Kalbaryo, ay yung banal na dugo na buhos alang-alang sa akin. Ikaw ay nilibing at nabuhay mag-uli para sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, inisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan po ninyo sa mamagitan niyo banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon, mahal na Panginoon Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Upo na kilang Ama sa langit sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Jesus. So nang dalangin namin ginagalang Malapastor, the true man of God. Patawarin na lahat ang tumanggap sa hapong ito sa iyong banal na pangalan, naniwala sa Ebanghelyo. Patawarin po sila lahat. Inisin nyo kayo ng mga puso na marumi sa kasalanan sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa amin. Mahal na Panginoon Jesus, iligtas niyo po sila sa po ng mga mahal sa buhay. Isulat niyo po ilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang samot namin dalangin. Amen and amen and amen. Manalangin po tayo. Lahat po ng mga may sakit, kalooban ng ating mahal na Panginoon Jesus, nagkagaling ka. It is the will of the Father that you will be healed. Kaya huwag kang maalinlangan, huwag kang matatakot, dahil kalooban niya, nagkagaling ka. Believe in His Word. Kalooban niya na pagpapalain ka. Kalooban niya na malulutasin ang iyong mga problema. Kaya huwag ka matakot, huwag ka maalinlangan, lumapit ka ng totoo. Para ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon Jesus ay tatanggapin mo sa gabing ito. Itaas mong kamay, lahat ng mga may sakit. Kung iyong sakit ay nandoon sa iyong katawan, parte ng katawan, anumang parte ng katawan ng iyong sakit, ilagay po ninyo isang kamay ninyo, ay isang kamay naman sa ulo. Sabi ng Biblia, at ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit
at ang mga may sakit ay magsisigaling. Sa unang dalangin ng tunay na langisa ng Diyos, ang ating mga pastor, Evangelist Wildes Almeida, kanina pinakita na, dalawa ang gumaling kaagad. Yung mga hindi pa gumagaling, gagaling kayo. Sigurado yan. Dahil kalooban ng Diyos, nagagaling ang sino mang may sakit. Hallelujah. Napakabait. Tunay na Diyos na nagmamahal sa mga tao. Masakit para sa Kanya dahil kayo nilikha niya na naghihirap kayo sa mga karamdaman. Kaya gusto niya lalapit kayo at magpakumbaba at magsisisi para gagaling kayo lahat sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Nalangin tayo. Kung wala naman kayo sakit, itaas mo yung dalawang kamay. Kung may sakit, ipatong ang isang kamay sa ulo, ang isang kamay sa bahagi ng katawan kung saan nasakit ninyo. O dakilang masalangit sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Jesus. So nang dalangin ng man of God, aming ginagalang mahal na pastor, pagalingan niyo po lahat ng may sakit sa gabing ito. Leukemia, diabetes, cancer, pagkapilay, pagkabulag, pagkabingi, psoriasis. Gagaling ka ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang mga naghihirap sa buhay, aangat ka, asenso ka sa buhay in the name of Jesus. Heal them, O Lord, and solve their problems, the new ones at sa mga datihan, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At aming sinasaway at pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, psoriasis, COVID, virus, aming kinutusan, lumayas ka, and then, hallelujah, sa mga sumasampalataya, in Jesus' name, hallelujah, demons of sickness, cast out, right now, in Jesus' name, hallelujah, mga problema, kahirapan, lumayas ka, and then, sa malak ng Diyos, in Jesus' name, be healed, problem be solved, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo na pinagaling na kayo nito sa problema? Nataniwala ta sa kamay. Those who believe that you are healed and your problems are solved. Nataniwala ta sa kamay. Tas, tinanggap nyo na. Palakpakan natin, malapinon. Sumigaw tayo, tatlong beses, sumigaw tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating malapay noon. Makabalik muna tayo sa ating mga puan. God bless you. Nabalik muna kayo sa ating sa inyong mga upuan. Minamahal, sa mga baguhan, huwag po kayo na alis na hindi kayong pabautismo. Kumplituhin po ninyo ang inyong kaligtasan na mahal dahil napakalaga. Anytime now, babalik ang ating malapay noon dahil sa mangyayari sa mundo. But, if you are baptized in the name of Jesus Christ, kasama ka doon sa dadagitin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 25 na po yung nabautismuhan kanina. Yung mga hindi pa nabautismuhan, huwag po kayong alis na hindi po kayo nagpabautismo. Purihin ang ating mahal na Panginoon at meron po tayong special offering bago po tayo dumako sa ating iba pang mga announcement na mahal. At after ng closing prayer, wag po muna kayong alis. Meron po tayong pagsasalo-saluhan. Purihin natin malapay noon. Hindi na po kayo alis dyan.
i-distribute na po dyan yung mga foods na mahal at mga drinks. Pinagpala po ng mga Pinos, walang dahil mga pastor, provided lahat ng ating mahal na Pinisos. Amen? Wala pa tayong hawak, but just at the right time, maraming ginamit ang ating mga Pinoon para magkaroon po tayo ng mga pagkain at yung mga kailangan natin dito ay masuplayan. Kaya, ang mahal na Pinoon, laging nasa tamang oras. Amen? Purihin ang ating mahal na Pinoon Jesus. At may special offering pa po tayo. Hindi naman po ito pilitan, ito po ay voluntary. Kanina, yung binigay po natin, ang tawag po diyan, tithes and offerings. Ito po, extra, if you have extra money, gusto mo madagdagan ng pagpapala mo dahil sabi ng Biblia, habang nagbibigay ka, habang nagsakripisyo ka, lalo kang pinagpapala ng ating mahal na Pinoon. Amen? Bakit ka pinagpapala na nagsakripisyo ka, nagre-release ka ng bagay na malaga sa'yo? Bakit ka pinagpapala? Kasi sumasampalataya ka na may Diyos. Amen? Yan ang tinitingnan ng mga Pinoon yung sumasampalataya ka. Kahit walang-wala ka na, nananampalataya ka, nagbibigay ka pa rin. Diyan, pag nakita ng Diyos na you believe, magugulat ka. Isang araw, pagpapalain ka ng husto ng ating mahal na Pinoon. Special offering, meron po tayong mga offering kulot dyan na may ikot, na mahal. Marami po tayong mga kailangan sa gawain ng mahal na Pinoon. Hindi naman po ito pilitan na mahal na parang ating kailangan. Pero matindang himala na ating mahal na Pinoon, nandiyan po, ginagamit kayo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya, meron po tayong special offering. Magbigay po tayo dahil giving is the sign of your faith. Anumang bagay na mahalaga sa iyo, nirelease mo dahil sa malapinoon. Ibig sabihin, nananampalataya ka. At iyan ang kinilalugdaan ng Diyos. Yung sumasampalataya ka. Pag hindi ka sumasampalataya, that is an insult to God. Parang in-insulto natin malapinoon. Ibig sabihin, hindi sa makapangyarihan. Yun ang meaning. Pero pag kahit kailangan po, binibigay mo dahil nananampalataya ka, tuwang-tuwa ang Diyos. At diyan ka sisimulan ng maraming pagpapala. Purihin natin mga Pinoon, beloved Brother Ernesto Marquez, sa ating special offering. Purihin natin mga kindly. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Pope. Tayo po manalangin po sa ating pong pagkakaloob ng special offering. Hallelujah sa ating dakilang Diyos. Hallelujah dakilang Diyos, sa mga banal Diyos na mga Panginoon sa lahat. Mahal po namin sana pa. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kalakasan, kalusugan ng pangtawang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat sa amin. At narito po kami, mahal po noon, sa pagkakaloob ng aming special offering, mahal po noon. Hallelujah. Amin po ipagkakaloob sa banal na gawain. Mahal po noon, patuloy mo silang gamitin. Hallelujah sa banal na gawain, makabahagi, mahal pa noon sa mga gastusin ng banal na iglesia, mahal pa noon, pagpalain mo sila sa kanilang paghahanap buhay, pagpalain mo ang kanilang hanap buhay, mahal pa noon, at alisin mo ang mga hadlang sa kanilang paghahanap buhay sa araw-araw, mahal pa, patuloy mo silang pagpalain, at sa ibig magkaloob, ngunit walang hanap buhay, ikaw po magkaloob, mahal pa noon, isang permanenteng hanap buhay para sa kanila, upang sila man din po magamit mo, makabahagi sila sa banal na gawain, mahal pa noon, makapagbigay, hallelujah. Alisin mo po ang mga hadlang, mahal pa noon, pagpalain mo pang bawat sa ayon sa banal na pangako, sa pangunang panalangin ng aming beloved pastor, Will Estrada Almeida, ito po ang aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
each. God bless you. Thank you for coming. At kahapon o kagabi na yata hapon na, minamahal, alam ng Malapino na nanalangin kami kasi yung water dispenser natin, dalawa lang. Alam mo, minamahal, may tumawag na kapatiran, sabi, papadala ko dyan. Mamaya-maya, may dumating, 4 na water dispenser. 4, minamahal. Nandyan, nagagamit natin agad. Purihin natin, Malapino. Salamat sa prayer ng ating Malapino Pastor, beloved children, na nakaback up po sila sa atin palagi. Kaya nandyan ang pagkilos ng ating Malapino Jesus. Amen? And kanina may pinadala ang ating mahal na Governor, Honorable Governor Daniel Fernando. May pinadala po siya na tao dito. Sabi niya, gustong gusto niya pumunta sa ating church anniversary pero sabay na sa kanyang motorcade. At thank you, Governor, sa iyong pinadala na support para sa gawain ng ating mahal na Pilisos. God bless you po, beloved Governor Daniel Fernando. Purihin natin mahal na Pinoon. And ang ating mayor, si beloved Honorable Mayor Verde Estrella, dumating din po dito, pero bagong anniversary, mga 2 months ago o 3 months ago, dumating po sa atin. At nagbigay po ng bigas, maraming bigas, pero hanggang ngayon hindi pa natin nakukuha. Purihin natin, malapay na. Hindi pa natin nakukuha yung bigas. Hallelujah. Talagang, sabi nila, anytime, basta kami makakatulong sa gawain, sabihin nyo lang. Palakpakan natin, malapay na. Amen? Sabi nila, meron daw, kung mo, kailangan nyo ng venue, sabi ni beloved Mayor Estrella, meron dyan gym na napakalaki. Ang capacity po ay about 3,000 to 5,000 persons. Pati upuan, sabi niya, kung kailangan niyo, libre lang yan, pati upuan, gamitin ninyo. Purihin natin, Malapin. Thank you po sa ating beloved Mayor. Pagpalain kayo ng ating mahal na Jesus. Praise the Lord. At tuloy-tuloy pa natin panambahan. Every Sunday, dito po tayo, 9 o'clock. Ang umpisa natin every Sunday, then natatapos din ng 3 o'clock. Kailan lang tayo na-extend dahil 28 church anniversary po ng Baliwag Outreach. Amen? Kaya po tayo na medyo na-delay. Ay, ganun talaga pag anniversary, minamahal. At Wednesday, dito po tayo 1 o'clock at to 5 o'clock. Then overnight prayer, 10 p.m. every Friday. Sa Biyernes, babalik po kayo sa Merkules, sa Biyernes, sa overnight prayer natin, alas 10 ng gabi, hanggang alas 4 ng umaga. Then ang ating live streaming, tuloy-tuloy po yan, every Sunday, Wednesday, and Friday. Salamat sa mga kapatiran natin, kahit iba malalayo pa, tumutulong sila, nagsusupport sila, tulong-tulong, kaya naabot yung kailangan ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? God bless you so much. Kitang-kita malapit ang sakripisyo ninyo. Kaya hindi po yan nakakalimutan. Lahat ng ginawa mo para sa Kanya, ibabalik sa iyo yan ng maraming beses. Amen? Kaya mahal, wala na po tayo nakalimutan. Tayo po'y dumako na sa ating closing prayer. Pero huwag kayong aalis dahil mayroon po tayong pagsasalo-saluhan. Purihin ang ating malapit. Manatili po kayo sa upuan. Mamaya, ibibigay po yung mga pagkain dyan. Samantala, tayo dumako na sa ating pansamantalang, sa ating closing prayer. Beloved preacher, beloved Edward Ayama, punin natin malapinan sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved of the teacher, beloved Fred. Tayo po, mga minamahal, ay dumako sa ating closing prayer. O pagpala naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan po na aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos, hallelujah, sa 28 years, mahal na Panginoon, hallelujah, na himala, na ginawa mo, mahal na Panginoon, at marami pang taon na darating, mahal na Panginoon, hallelujah, salamat po, mahal na Panginoon, sa maghapon na ito, sa aming pagpupuri, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran, na yung pinarating na payapat ligtas, mahal na Panginoon. Ganun din sa aming beloved Minister Phil, beloved Matt, mahal na nakapiling namin sa pagpupuri sa iyo, mahal na pang iselebra, mahal na Panginoon, ang 28 years na yung mga kabutihan sa buhay na yung mga anak, mahal na Panginoon. Salamat
sa mga panalangin ng biminamahal, ginagalang mahal na Pastor, Estrada Almeda, mahal na Panginoon, ang bilad mamadhir, mahal na Panginoon, katuwang kanilang mga anak, mahal na Panginoon. Kaya mahal na Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, hallelujah, pinapasalamatan namin sa iyo, mahal na Panginoon, lahat bahagi at yung tunay ba na gawain, mahal na Panginoon, simula sa pag-awitan mga joyful songs, solemn songs, sa mga patutuong, mahal na Panginoon, hallelujah, sa lahat ng mga awitin ng grupo ng choir, mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa pagbibigay, mahal na Panginoon, hallelujah, magkalobay yung mga anak na may katapatan, O Diyos, at higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa banal na mensahin din na namin mga aral, mahal na Panginoon, sa araw na ito, mahal na Panginoon, naging pagpapala at kalakasan ng aming buhay espiritual, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga baguhan na tumanggap ang nagpabautismo at sa iyong mga pinagaling, mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. At sa lahat ng uuwi, mahal na Panginoon, sa kanyang mga tahanan, nagmula pa sa iba't ibang outreach, mahal na Panginoon, sa iba't ibang lugar, mahal na Panginoon, pagpalain, pagkaingatan mo, mahal na Panginoon, taglay namin ang iyong pag-iingat at muli mong ibalik ang bawat isa, mahal na Panginoon, sa mga sunod na banal gawain sa lugar na ito at saan mang dako, mahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, sa unang panalangin aming minamahal, ginagalang mga pastor, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Naman, may nakalimutan ako, yung kasabay ng water dispenser na 4, God bless you sa kapatid na nagpadala. Kasama po yan, 10 sacks of rice, 10 sakong bigas. Kasama po yan, pinadala kagabi. God bless you, pagpalain kayo naman. Amen. Praise the Lord. Once again, on behalf of our beloved pastor, Evangelist Will Almeda, entire Almeda family, happy 28th church anniversary po sa ating lahat. Amen. Ang mahal God bless you po, beloved ministry. we praise the Lord for Matt, for being here with us, and all the preachers and workers po sa lugar na ito and Ngabe Outreaches. Praise the Lord. We love you all po, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you po, beloved Minister Phil, beloved Matt. Praise God. God bless you po, beloved brethren. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Mga minamahal, huwag na po tayong umalis sa ating mga upuan para po kapag na-i-distribute po yung inyong food, hindi po kayo malagpasan para po nasa ayos po tayo, mga minamahal. Kaya stay put lang po kayo sa inyong mga pwesto, mga minamahal, dahil meron po mga choir members na naka-assign para po mag-distribute ng inyong pagkain. God bless you so much po sa bawat isa. Happy 28th Church Anniversary po ulit.